Magsisimula ako. Ako si Ricardo. Hindi ko inakalang darating ang araw na ipapakulong ako ng sarili kong dugo. Si Marco ang anak ko. Dahil sa pera, dahil sa kabit niya. Hindi niya inisip ang Verde Industries. Ang 3.5 bilyong pesos. Ang lahat ng itinayo ko. Pero sa bawat markang nilagay ko sa dingding ng kulungan, may plano akong nabubuo. Akala niya tapos na. Hindi pa, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo. 68 taong gulang na. Dati, naisip ko, basta mapalaki ko lang ang aking mga anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw, at doon ko lang napagtanto, may mga bagay na, hindi porke ibinigay mo, ay babalik sa'yo. Ang bakal na tarangkahan ng Manila City Jail ay dahan-dahang bumukas. Sumilip ang sikat ng araw sa aking mga mata, matapos ang 729 na araw sa madilim na kulungan. 729 na araw. 2 taon. Araw-araw. Bawat oras. Sa bawat paghinga. Huminga ako ng malalim, pinuno ng hangin ang aking baga. Hindi ito ang malinis na hangin na nakasanayan ko sa aming mansyon sa Bel Air Village. Ito ang hangin ng kalayaan. Pero may halo ring amoy ng alikabok, ng pag-asa na nabulok, at ng lahat ng pagsisisi. Ramdam ko ang init ng Setyembre, ang lagkit ng hangin ng Maynila. Hindi ito kalayaan na may kapayapaan. Ito ay kalayaan na may matinding galit. Lumabas ako, suot pa rin ang kupas na puting shirt at maong na pantalon. Ito ang damit na suot ko noong araw na ako ay dinakip. Ito na lang ang natira sa akin. Sa labas ng gate may nagkukumpulan. Mga reporter. May mga dala silang kamera at mikropono. Nakapwesto sila sa gitna, parang mga artista na naghihintay ng kanilang cue. At doon, sa sentro ng lahat, nakita ko sila. Si Marco. Ang aking anak. At si Bianca. Ang kanyang kabit. Suot ni Marco ang isang mamahaling dark blue na suit. Mukha siyang maayos. Nakaayos ang kanyang mukha na parang nagdadalamhati, ngunit alam kong peke yon. Sa tabi niya, si Bianca, hawak ang isang bukwet ng puting rosas. Naka-cream na damit. Mga props para sa kamera. Para sa palabas. Ama, malakas na tinig ni Marco, sapat para marinig ng lahat ng mikropono. Welcome back. Narito kami para sa'yo. Pamilya tayo. Hindi ako huminto. Patuloy akong naglakad. Hindi ko sila nilampasan. Naging bahagi sila ng daan. Naglakad lang ako. Lumapit si Marco, inabot ang mga rosas. Ama, pakiusap. Umuwi na tayo. Makapag-usap tayo. Ayusin ang lahat. Hindi ako umimik. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. Ama, matulis ang boses ni Marco. Inabot niya ang aking braso. Mahigpit ang hawak. Huwag kang gumawa ng eksena. Sumakay ka na sa sasakyan na yon. Dahan-dahan akong huminto. Dahan-dahan kong inikot ang aking ulo. Tinitigan ko ang kamay ni Marco na mahigpit na nakahawak sa aking braso. Pagkatapos, tiningnan ko ang kanyang mga mata. Nakatingin ang mga kamera. Kinukuhanan ang lahat. Bitawan mo ako, mahina kong sabi. Bawat salita may bigat. O sisigaw ako na sinasaktan mo ako sa harap ng lahat ng kamera na ito. Bumagsak ang kamay ni Marco na parang nakahipo ng apoy. Nagpatuloy ako sa paglakad. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Bianca, lumalakas. Ang kanyang maskara ay nagsimulang gumuho. Baliw na siya. 2 taon sa kulungan, sumira sa kanyang isip. Ngunit ang kanyang tinig ay naputol. Isang malalim na ugong. Ugong ng isang malakas na makina. Isang itim na Rolls-Royce Phantom ang pumasok sa parking lot. Parang pantera. Kumikinang ang chrome sa sikat ng araw. Agad itong umagaw ng pansin. Ang plaka ng sasakyan ay may nakasulat na LIM, lahat ng kamera ay bumaling dito. Bumukas ang pintuan ng driver. Isang batang lalaki ang lumabas. Nasa early 30. Athletic. Nakasuot ng mamahaling charcoal na 3-piece suit. Maayos ang gupit ng buhok. Matatalas ang kanyang mga mata sa likod ng rimless na salamin. Gumalaw siya ng may tahimik na kumpiyansa. Si Attorney David Lim.
Mula sa tuktok ng kanyang klase sa Harvard Law. Ang abogado na nanalo sa mga imposibleng kaso. Sinubukan siyang kunin ni Marco noong nakaraang taon para sa isang corporate lawsuit. Ngunit tumanggi si Atty. Lim nang walang paliwanag. Lumapit si Atty. Lim sa akin. Hindi niya pinansin ang mga reporter. Hindi niya pinansin ang gulat ni Marco. Hindi niya pinansin ang anumang bagay maliban sa kanyang kliyente. Mang Ricardo, malinaw at magalang ang boses ni Atty. Lim, lahat po ay handa na, sir. Isang beses ko siyang kinamayan. Mahigpit. Binuksan ni Atty. Lim ang likurang pintuan ng may profesional na pagyukod. Huminto ako. Lumingon ulit ako kina Marco at Bianca. Nakatayo sila doon, parang estatwa. Ang mga rosas ay unti-unting nalalanta sa kamay ni Bianca. Bahagyang nakabukas ang kanilang mga bibig. Ang kanilang mainat na planadong eksena ay gumuho. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagmalaki. Tiningnan ko lang sila. Hayaan silang makita. Na may nagbago. Isang bagay na malalim. Ang taong pumasok sa kulungan ay hindi na ang taong lumabas. Pagkatapos, pumasok ako sa Rolls-Royce. Niyakap ako ng balat. Ang loob ay amoy ng karangyaan. Bagong balat. Pinakintab na kahoy. Kapangyarihan. Sumara ang pinto na may malakas na tunog. Parang isang vault na nagsara. Sa labas, nagsimulang magkagulo. Mang Ricardo, sigaw ng mga reporter. Pinuntahan nila si Marco. Sino po ang sumundo sa inyong ama? Ang pakikipagkasundo ba ay kinansela? Saan po siya kumuha ng pera? Ang mukha ni Marco ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Kalituhan. Maputlang gulat. Nag-aapoy na pula. Paano? Paano nangyari yan? Si Atty. David Lim yan. Hinawakan ni Bianca ang braso ni Marco. Ang kanyang pagiging kalmado ay gumuho. Sabi mo, tumanggi siya sa atin. Sabi mo, wala nang natira sa ama mo. Sa tinted na bintana, pinanood ko ang pagliwanag ng pagkaunawa sa mukha ni Marco. Nagkamali siya ng kalkulasyon. Minamaliit niya ako. Hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lang. Pumasok si Atty. Lim sa driver's seat. Pinindot ang start button. Ang makina ay umugong. Saan po, sir? Sumulyap si Atty. Lim sa rearview mirror, sumandal ako, ipinikit ang aking mga mata. Ang una kong tunay na malayang paghinga sa loob ng 2 taon. Sa labas, sumisigaw si Marco. Hinahabol siya ng mga reporter. Umiti ako. Malamig, parang taglamig. Sa santuwaryo, mahina kong sabi. Kailangan kong hugasan ang kanilang dumi. At pagkatapos, sisimulan natin ang digmaan. Ang loob ng Rolls-Royce ay tahimik, ngunit ang aking isip ay maingay. Nagsimulang umikot ang mga alaala. 2 taon. 729 na araw. Ang buhay ko bago ako naging bilanggo e 47,239. Dati ako si Ricardo. Tagapagtatag ng Verde Industries. Isang kumpanya na nagkakahalaga ng 3.5 bilyong pesos. Ang aking tahanan ay isang mansyon sa Bel Air Village. May king-sized na kama, nagigising ako sa sariwang hangin at sikat ng araw. Ako ay isang ama, isang asawa. Si Elizabeth, ang aking asawa, ay namatay 3 taon na ang nakakaraan. Bago niya nakita kung ano ang naging anak namin. Si Marco. Ang aking nag-iisang anak na lalaki. At si Sofia. Ang aking anak na babae. Mahal na mahal ko ang aking pamilya. Itinayo ko ang Verde Industries ng may dugo, pawis, at luha. Para sa kanila. Ang pangarap ko ay ipasa ito kay Marco kapag handa na siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Higit pa sa buhay ko. Nagsimula ang lahat mga ilang linggo bago ang takdang araw. Nagsimula akong mapansin ang kakaiba sa mga libro ng kumpanya. Mga numero na hindi tugma. Walang paliwanag. 85 milyong pesos. Walang saplot. Nawawala. Hindi ako basta-basta kumikilos. Nag-imbestiga ako ng palihim. Hindi ko inakalang ang aking sariling anak ang makakagawa nito. Ngunit ang ebidensya ay unti-unting nagtipon. Mga transaksyon. Mga resibo.
Lahat ay patungo sa iisang direksyon. Isang kabit. Si Bianca. Nakita ko siya. Isang bata, maganda, mapanlinlang. Nabubuhay sa marangyang pamumuhay. Mga mamahaling bag, mga alahas. Mga biyahe. Lahat ay mula sa kaban ng Verde Industries. Ang aming kumpanya. Ang kumpanya na itinatag ko para sa aking pamilya. Isang araw, hindi ko na kinaya. Pumunta ako sa opisina ni Marco. Ang opisina ko. Ang opisina na ipinagkatiwala ko sa kanya. Nakaupo siya doon, nakasuot ng perpektong suit na parang hari. Marco, sabi ko. Malamig ang boses ko. Mag-usap tayo. Tungkol sa 85 milyong pesos na nawawala sa kumpanya. Nagulat siya. Pilit siyang ngumiti. Ama, ano po ang sinasabi ninyo? Nagkamali lang po kayo ng tingin. Huwag kang magsinungaling sa akin, Marco, sabi ko. Nakita ko ang ebidensya. Ang mga transaksyon. At ang pangalan ni Bianca. Doon, lumabas si Bianca. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit. Ang kanyang mga mata, mapanlinlang. Mang Ricardo, pakiusap. Huwag ninyo pong sirain ang relasyon namin ni Marco. Nag-apoy ang galit ko. Si Rain? Kayong dalawa ang sumira. Sumisira sa aking pamilya. Sa aking kumpanya. Nagpalitan kami ng matalim na salita. Hindi ko na matandaan ang bawat detalye. Ngunit ang naalala ko, ang kanyang mukha. Ang mukha ni Marco, puno ng desperasyon. Pagkatapos, parang bumagal ang oras. Nakita ko si Marco. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang mabilis na sulyap. Isang lihim. Biglang. Narinig ko ang sigaw ni Bianca. Bumagsak siya sa sahig. Nagkunwari siyang nawalan ng balanse. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Inatake niya ako. Tinulak niya ako, sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa isang iglap, nakita ko ang totoong pagtingin. Isang kalkulasyon. Isang plano. Ang security camera. Nagkataong nasira daw sa mga kritikal na minuto. Ang tanging nakuhanan ng footage ay ako, nasa itaas ng hagdanan na may galit sa mukha. Isang malakas na galit. Isang galit na nagawa nilang bigyang kahulugan ng masama. Ang korte. Si Judge Reyes. Ang kanyang malamig na tingin. At doon, sa witness stand, si Marco. Sa perpektong suit. Ang peke niyang lungkot sa mukha. Mahal ko ang aking ama, kagalang-galang. Ngunit hindi ko po mapangatwiranan ang kanyang mga ginawa. Tinulak niya po si Bianca sa hagdanan. Buntis po siya. Pinatay niya po ang aking anak sa sinapupunan. Pagkatapos, si Bianca. Nakaupo sa wheelchair. Hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Sinigawan po ako ni Mang Ricardo. Tapos tinulak niya ako. Naramdaman ko pong namatay ang aking anak. Mga kasinungalingan. Bawat salita. Sinubukan kong lumaban. Ngunit mabilis kumilos si Marco. Nagsampa siya ng emergency petition para i-freeze ang aking mga account. Sinabi niyang hindi ako matino. Wala akong access sa aking pera. Hindi ako makakakuha ng mga abogado na sana ay nagligtas sa akin. Napilitan akong kumuha ng isang overworked na public defender na halos hindi man lang tiningnan ang aking kaso. Pinayuhan akong umamin. Tumanggi ako. Nag-trial ako. At natalo ako. 2 taon. Nang bumagsak ang martilyo, gumuho ang mundo ko. Nakita ko si Marco na niyakap si Bianca. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang tingin. Hindi pagkakasala. Kundi isang malamig na kalkulasyon. Ang tingin ng isang taong inalis lang ang nag-iisang hadlang sa isang mana. Sinubukan kong lumaban, ngunit mabilis kumilos si Marco. Nagsampa siya ng emergency petition upang i-freeze ang aking mga account na sinasabing hindi ako matino. Wala akong access sa aking pera, hindi ako makakakuha ng mga abogado na sana ay nagligtas sa akin. Napilitan akong kumuha ng isang overworked na public defender na halos hindi tiningnan ang aking kaso bago payuhan akong umamin ng pagkakasala. Tumanggi ako. Nagpunta ako sa paglilitis at natalo ako, ang aking anak na babae, si Sofia. Nakita ko siya sa bulwagan ng korte.
Ang kanyang mga mata. Mga mata ni Elizabeth. Dati ay mainit. Ngayon, flat. Walang emosyon. Nakatingin lang siya. Walang kibo. Walang luha. Isang malaking, malalim na sugat iyon sa aking puso. Ang mga pader ng selda ay mamasa-masa. Amoy lumang semento. Amoy tuyong pawis. Amoy pag-asa na nabulok. Ngunit para sa akin, Mang Ricardo, ang mga pader na iyon ay naging kalendaryo. Gamit ang dulo ng aking kuko, magaslaw at napilas, nilagyan ko ng isa pang maliit na patayong linya malapit sa paa ng aking iron coat. 729. Bukang liwayway. Ang init ay nagpaparamdam sa selda na parang pugon kahit sa gabi. Umupo ako nang nakakrus ang mga binti sa manipis na kutson na naging kama ko sa loob ng 2 taon. Dati, sa aking mansyon sa Bel Air Village, may king-size na kama ako. Ngayon, bilanggo e 47,230. Ang mga alaala para silang baha. Ang korte. Ang malamig na tingin ni Judge Reyes. At doon, sa witness stand, si Marco. Perpektong suit. Peking lungkot sa mukha. Mahal ko ang aking ama, kagalang-galang. Ngunit hindi ko po mapangatwiranan ang kanyang mga ginawa. Tinulak niya po si Bianca sa hagdanan. Pinatay niya po ang aking anak sa sinapupunan. Pagkatapos, si Bianca. Nakaupo sa wheelchair. Hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Peking luha. Sinigawan po ako ni Mang Ricardo. Tapos tinulak niya ako. Naramdaman ko pong namatay ang aking anak. Mga kasinungalingan. Bawat salita. Mang Ricardo, nangangarap ka na naman ba? Isang daralgal na boses ang pumutol sa aking pag-isip. Si Mang Tonyo. Ang aking cellmate. Isang lalaking nasa 6 na pula, naglilingkod sa kanyang oras para sa pandaraya. Siya lang ang aking kasama sa impyernong ito. Nagbibilang lang, Mang Tonyo, mahina kong sagot. Bukas, malaya ka na, sabi ni Mang Tonyo habang nililigpit ang kanyang uniforme. Kung ako sa'yo, pinupuri ko na ang Panginoon. Pero napakatahimik mo, Mang Ricardo. Parang pupunta lang sa palengke, hindi lumalabas ng impyerno. Bumakas ang isang bahagyang ngiti sa aking labi. Hindi umabot sa aking mga mata. Dahil ang tunay na impyerno ay hindi dito, Mang Tonyo, bulong ko. Ang tunay na impyerno ay naghihintay sa labas. Nagtaas ng kilay si Mang Tonyo, ngunit wala siyang sinabi. Tumayo ako. Lumapit sa basag na salamin sa itaas ng lababo. Ang lalaking nakatitig sa akin ay iba. Abuhin na ang buhok. Tumigas ang mukha. Mas madilim ang mga mata. Nawalan ako ng 20 libra. Hindi dahil sa masamang pagkain. Kundi dahil sa galit na nag-aapoy sa loob ko, parang hurno. Naalala ko si Elizabeth. Ang aking asawa sa loob ng 30 taon. Patay na, 3 taon na ang nakakaraan. Nawala siya bago niya nakita kung ano ang naging anak namin. Marco. Bianca. Binanggit ko ang mga pangalan na parang sumpa. Bukas, maghihintay sila sa labas. May mga reporter. Magtatanghal ng pakikipagkasundo. Gaganap sa kanilang mga papel. Ngunit natuto ako ng pasensya sa seldang ito. Ang pasensya ay isang sandata. At ang paghihiganti ay isang pagkain na mas masarap kung malamig. 2 taon ko itong nilamig. Ang pintuan ng selda ay bubukas sa loob ng ilang oras. At kapag nangyari yon, susundan ako ng impyerno sa labas. Oras ng pagbisita. Ang tunog ng mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Marco. Darating na naman. Mga bisita ni Ricardo, sabi ni Officer Cruz. Sabi ng iyong anak, mahalaga raw. Isinara ko ang aking libro. Ang huling desperadong pagtatangka. Siyempre. Ang visitation room ay nahati sa plexiglass. Sa kabila nito, nakita ko si Marco. Suot ang kanyang 165,000 na suit. Mukha siyang pagod. Mabuti. Sa tabi niya si Bianca. Mukhang mas payat. Mas mabuti. Kinuha ni Marco ang telepono. Naghintay ako bago ko kinuha ang akin. Ama, pakiusap. Basag ang boses ni Marco. Pirmuhan mo na lang ang trust fund transfer. 110 milyong pesos. Kailangan ng kumpanya. Magsisimula ang audit bukas.
Hello din sa'yo, anak, malamig kong putol. Lumapit si Bianca. May mga luha na namumuo na sa kanyang mga mata. Mang Ricardo, inalagaan po namin ang lahat habang wala po kayo. Pinatakbo po namin ang Verde Industries. Ang pinakakaunti niyong magagawa. Ang pinakakaunti kong magagawa. Mapait ang aking tawa. Umupo sa kulungang ito para sa isang krimen na hindi ko ginawa habang nakatira kayo sa aking bahay. Bahay ko, matalim na pagwawasto ni Marco. Ako na ang si ngayon. Ang mga asset na yon ay akin din. Walang sayo, Marco. Hanggang hindi ako patay. May gumalaw sa likod ni Marco. Isang figura sa pintuan. Si Sofia. Ang aking anak na babae. 29. Nakaitim na Armani suit. Mahigpit na nakatali ang buhok. Maingat na walang emosyon ang kanyang mukha habang lumapit siya. Sofia, sabihin mo sa kanya, sumulyap si Marco sa likod. Sabihin mo kay ama kung gaano kahirap ito. Tiningnan ako ni Sofia sa salamin. Ang mga mata niya. Mga mata ni Elizabeth. Dati mainit. Ngayon, patag. Walang laman. Ama, kontrolado, klinikal ang boses ni Sofia. Dapat po kayong pumirma. Ito ang pinakamainam. Nahihirapan ang kumpanya ng walang access sa trust fund. Dapat po kayong makipagtulungan. May naramdaman akong bumagsak sa loob ko. Pati si Sofia. Ang aking anak. Nakatayo kasama ni Marco. Pati ikaw, Sofia, bulong ko. Umiwas ng tingin si Sofia. Walang sinabi. Ama, makinig ka, desperadong lumapit si Marco. Kailangan ng bangko ng biometric verification, fingerprint, at facial recognition. Kaya kailangan ka namin sa bangko bukas. Isang pirma lang. 110 milyon. Bakit hindi niyo pekin, malamig kong tanong, na mula si Marco. Dahil ito ay isang federal na krimen at may sistema ang bangko. Ngayon nagmamalasakit ka na sa mga krimen. Umiti ako ng walang kagalakan. Nawala ang mga luha ni Bianca. Napalitan ng galit. Ikaw, matigas ang ulo. Sinisira mo ang lahat dahil sa paghihiganti. Mag-ingat ka, Bianca. Bumababa ang aking boses na parang yelo. Wala na akong mawawala. Ikaw ba? Ibinagsak ni Marco ang mesa. Bukas, lalabas ka na wala kang anumang bagay, matandang lalaki. Walang pera. Walang pamilya. Walang kapangyarihan. Kinokontrol na namin ang lahat ngayon. Lumapit ako. Nakatitig sa aking anak. Titignan natin yan, Marco, malambot kong sabi. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng wala kang anumang bagay. Tumayo ako. Ibinaba ang telepono. Sa salamin, gumalaw ang bibig ni Marco, sumisigaw. Itinuro ni Bianca. Ngunit tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako patungo kay Officer Cruz, narinig ko ang mahinang boses ni Sofia sa salamin. Paalam, ama. Hindi kita makikita bukas. Paalam. Pagtalikod ko, nakatayo si Sofia ng perpekto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kawalang interes. Walang kahit isang bitak sa kanyang pagganap. Kung naririnig pa niyo ako hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng isa sa mga komento sa ibaba. Ito ay magsisilbing paalala na mayroon akong mga kasama sa aking paglalakbay. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi, upang masaksihan ang paghahatid ng hustisya at ang mga aral tungkol sa pasasalamat, pagmamahal at pagpapakasakit. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumuhos sa bakal na tarangkahan ng Manila City Jail, parang likidong ginto. Humakbang ako sa liwanag, napapapikit sa tindi nito matapos ang 730 araw sa liwanag ng fluorescent. Ang init ng Setyembre ay agad na tumama. Makapal, maumid na hangin ng Maynila. Amoy kalayaan. Amoy gasolina. Amoy bagong simula. Ang busina ng Rolls-Royce ay umugong. Lumabas ako. Sumakay sa likod. Sumara ang pinto na may matigas na tunog. Parang isang vault. Saan po, sir? Tanong ni attorney. David Lim. Sa santuwaryo, mahina kong sabi. Kailangan kong hugasan ang kanilang dumi. At pagkatapos, sisimulan natin ang digmaan. Ang Ritz-Carlton penthouse ay nasa ika-42 palapag.
Mula sa sahig hanggang kisam na mga bintana, nag-aalok ng tanawin ng Maynila na umaabot sa abot tanaw. Nakatayo lang ako doon, humihina ng malayang hangin. Pagkatapos, naglakad ako patungo sa banyo. Marble sa lahat ng dako. Mga gintong kabit. Isang shower na may 6 na ulo. Binuksan ko ang tubig, napakainit. Hinubad ko ang mga damit ng kulungan. Pumasok ako sa ilalim. Tumama ang tubig na parang binyag. Kinuskus ko ang aking sarili gamit ang hotel soap. Cedar at bergamot. Iba sa sabon ng kulungan. Kinuskus ko hanggang sa kumislap ang aking balat. 2 taon sa lugar na yon. 2 taon ng pagtataksil. Ang mga luha ay umagos. Mainit. Parang tubig. Tahimik. Nakabrace ako sa marble. Hayaan silang umagos. Hindi dahil sa kahinaan. Kundi dahil sa galit. Dahil sa kalungkutan para sa lalaking nagtiwala sa kanyang anak. Patay na ang lalaking iyon. Nang lumabas ako, nakasuot ng plush robe, naghihintay si Atty. David Lim sa living area. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang matandang babae ang nakaupo sa leather na upuan. Tuwid ang likod. Nasa lampas 60. Maikli ang kulay pilak na buhok. Matatalas ang mga mata. Charcoal na pantsuit. Simpleng relo. Mang Ricardo, tumayo si Atty. Lim, si Atty. Elena Sanchez. Siya ang pinakamahusay na defense attorney sa Pilipinas. Tapos ko na bago ka ikulong. Corporate corruption. Ikaw ang scapegoat. Ngumiti si Atty. Sanchez nang walang init. 5 taon sa pagtanggi na ipagtaksil ang aking kliyente. Nakalaya 6 na buwan na ang nakakaraan. Si Atty. David ay estudyante ko. At gusto mo akong tulungan, tanong ko. Gusto kong sirain ang mga corrupt na bastardo, pagwawasto ni Atty. Sanchez. Ang iyong anak ay kwalipikado. Iginawi ni Atty. Lim ang mga dokumento na nakakalat sa coffee table. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Salakayin habang wala pa sa balanse si Marco. Umupo ako. Ipakita mo sa akin. Power of attorney. Inilatag ni Atty. Lim ang unang dokumento. Idineklara ka ni Marco na mentally incompetent. Binabawi na natin yan. Ang iyong pirma ay muling magpapagana ng iyong 70% shareholder status. Pumirma ako agad. Susunod. Emergency forensic audit. Iki-freeze ang lahat ng account ng kumpanya hanggang sa matapos. Hindi makakagalaw si Marco ng pera nang walang pahintulot ng board. Gaano katagal, tanong ko. Minimum na 30 araw. Mas mahaba kung makahanap kami ng irregularities. Na makakahanap kami. Gawin mo. Lumapit si Atty. Sanchez. Ang iyong source ang nagpadala nito. Isang Manila envelope. Walang pangalan. Isang letra lang. LA. Huminto ang aking kamay. Alam ko ang sulat kamay na yon. Sa loob ay isang flash drive at isang note sa simpleng papel. 2 taon ng trabaho. Lahat ng kailangan mo. Magtiwala kay Atty. David, napakabusisi. LA. Isinaksak ni Atty. Lim ang drive. Napuno ang kanyang laptop ng spreadsheets. Mga record ng bangko. Mga email. Shell companies. Money laundering. Mga suhol kay Judge Reyes. Ang teknisyan na binayaran ni Marco upang sirain ang footage. Sino ito? Mahina kong tanong. Anonymous, sagot ni Atty. Lim, ngunit isang taong may access sa Verd Industries. Isang taong pinagkakatiwalaan ni Marco. Tinitigan ko ang letrang S, sumikip ang aking dibdib. Si Sofia. Alam niya. Malamig siya kahapon. Malayo. Maliban kung. Mang Ricardo, pag-udyok ni Atty. Sanchez. Nilingon ko sila, itinaboy ang pag-isip. I execute ang freeze. Putulin si Marco mula sa bawat account. Corporate, personal, lahat. Nais kong maramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng wala kang anumang bagay. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Atty. Lim sa keyboard. Makakatanggap ang bangko ng ating court order sa loob ng 1 oras. Maabisuhan si Marco sa umaga.
Credit cards declined. Zero account access. Mabuti. Bumalik ako sa mga bintana. Sa ibaba, pulso ng Maynila. Ang aking lungsod. Ang aking kumpanya. Ang aking imperyo. Naisip ni Marco na maaari niya itong nakawin. Nagkamali ng kalkulasyon si Marco. Isa pa, ibinigay sa akin ni Atty. Sanchez ang isang litrato. Bago lang. Marco at Bianca sa mamu. Natawa. Nagtoast ng champagne. Sa likod, parehong sulat kamay. Tangkilikin ang kanilang huling hapunan. Umiti ako. Malamig. Kailan tayo maglalabas sa publiko? Bukas, sabi ni Atty. Lim, press conference. Ipahayag ninyo ang pagkuha muli ng kontrol. Gustong-gusto iyan ng media. Wrongfully convicted na lalaki, binawi ang kanyang imperyo. Tumango ako. Bigyan natin sila ng palabas. Sa kabilang bayan, tumunog ang telepono ni Marco sa Executive Office ng Verde Industries. Color Lee. First National Bank of the Philippines. Napakunot ang noo niya. Sinagot niya. Ginoong Ricardo, Iwi, Ramirez po ito, Account Services. May nakita po kaming irregularities sa inyong corporate accounts. Kailangan po kayong pumunta sa branch agad. Ginaw ang dugo ni Marco. Ang balitang ito ay sisira sa kanya. Kumikinang ang mamustic house sa ganda ng lumang pera. Mga crystal chandelier. Puting tablecloth. Mahinang jazz. Kung saan ang mga elite ng Maynila ay nagsisil ng mga deal sa paglipas ng 1,500 na state. Nasa gitnang mesa si Marco. Nakikita ng lahat. Isang power statement. Suot ni Bianca ang Burgundy Valentino. Sa tapat ay nakaupo sina Don Emilio at Donna Isabel Santos. Mga may-ari ng Santos Construction. Potensyal na mga investor. Kailangan ng aking anak ang kanilang 800 milyong pesos, 40% lay sa loob ng 18 buwan. Iginawi ni Marco ang kanyang wine glass. Ang downtown Maynila ay umuunlad. Ito ang sandali. Tumango si Don Emilio. Ang iyong ama nagtayo ng napakagandang imperyo. Nagtayo, maayos na pagwawasto ni Marco. Pinapalaki ko po. Dinadala ko ang Verde Industries sa modernong panahon. Kumusta ang iyong ama? Maingat na tanong ni Donna Isabel. Kakalabas lang niya ngayon. Hindi gumuho ang ngiti ni Marco. Nalilito. 2 taon ang bumago sa kanya. Pero inaayos namin ang lahat. Nakakatanggap siya ng pangangalaga. Inilagay ni Bianca ang kanyang kamay sa kay Marco. Nakakasira ng puso. Pero pamilya kami. Dumating ang waiter na may dalang bill 45,000. Kinuha ni Marco ang kanyang corporate black card. Ibinigay ng kaswal. Keep the change. Kinaskas ng waiter. Beep. Declined. Napakunot ang noo niya. Sinubukan ulit. Beep. Declined. Bumaba ang tiyan ni Marco. Baka may glitch ang machine. Subukan mo ulit. Pangatlong swipe. Beep. I'm sorry, sir. Nakalagay po, contact your issuer. Nagkatinginan sina Don Emilio at Donna Isabel. Bank system glitch, tumawa ng malakas si Marco. Bianca, gamitin mo ang sayo. Kinapa ni Bianca ang kanyang supplementary card. Parehong account. Beep. Declined. Malalim na katahimikan. Tatawagan ko ang finance. Biglang tumayo si Marco, kumaskas ang upuan. Excuse me. Naglakad siya patungo sa pasukan, telepono sa kanyang tainga. Alin ko, siya. Alin ko, bakit hindi gumagana ang mga card? Narinig ang boses ni alin ko, puno ng takot. Ginoong Ricardo, sinubukan ko po kayong tawagan. Lahat ng account ng kumpanya ay frozen. Lay order ng 5:00. Emergency forensic audit. Nagtilt ang mundo ni Marco. Ano? Sa anong otoridad? Sa otoridad ng inyong ama. Muling pinaaktibo ni Mang Ricardo ang kanyang majority shareholder status. Kinampihan siya ng board. Siya pa rin ang founder. Pinagkakatiwalaan nila siya. Ako ang CEO. Ang inyong appointment ay batay sa power of attorney, mahinang sabi ni Alin ko. Na binawi niya. Legally, hindi siya tumigil na maging chairman.
Ang isa-isa 0 milyong pesos withdrawal ninyo kaninang umaga. Kinansela. Na-flag bilang suspicious. Lahat ng account ay nakalock. Walang gagalaw hanggang sa maklear ang audit. At Marco, buksan mo ang giye. Umiikot si Marco patungo sa flat screen ng bar. Ayan diay. Nakatayo ako sa isang podium. Verde Industries logo sa likod ko. Mamahaling suit. Mukhang malusog, malakas, galit. Caption, Ricardo, inihayag ang kanyang pagbabalik sa Verde Industries. Ako, si Ricardo, bilang lehitimong may-ari at chairman, ay nagpahayag ng kumpletong management restructuring na epektibo kaagad. Malinaw na umalingaw ang aking boses. Habang ako ay hindi makatarungang nakulong, naganap ang malawakang financial irregularities. Na-divert ang pondo. Mismanage ang mga proyekto. Nalabag ang tiwala. Legal na aksyon ang gagawin laban sa lahat ng responsableng partido. Ang aking mga mata ay tila tumagos sa kamera, patungo kay Marco. Ang kumpanyang ito ay lilinisin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagpalit ang screen sa mga reporter. Lumayo ako. Nakatayo si Marco parang estatwa. Ang lahat ng mata sa mamu ay nakatingin sa kanya. Ipinakita ni Donna Isabel sa kanyang asawa ang isang bagay sa kanyang telepono. Ang waiter ay naghihintay na may hindi pa nabayarang bill. Lumabas si Bianca, humihuni. Marco, nakatingin ang mga tao. Ano ang nangyayari? Hindi makapagsalita si Marco. Pinanood niya ang kanyang refleksyon sa mga brass fixture. Isang lalaking nakapagtanto na wala siyang anumang bagay. Nag-buzz ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Tangkilikin ang iyong huling hapunan. Hindi lang ito isang declined na credit card. Ito ay checkmate, nagising si Marco sa malakas na panginginig ng kanyang telepono. 47 missed calls. 63 text. Alas 7 pa lang ng umaga. Binuksan niya. Ang unang text galing sa kanyang assistant. Tumawag ka agad. Emergency. Ang pangalawa galing sa isang board member. Ano ito? Ang pangatlo may link. Pinindot ni Marco ang link. Nag-load ang Twitter. Trending ang i-hash katotohanan ni Mang Ricardo. Nangunguna. 2 milyong mentions. Ang pinakaunang tweet ay mula sa isang anonymous account. At as Justice revealed, 40,000 retweets. Isang larawan ng medical record. Philippine Heart Center, Quezon City. Pasyente, Bianca Cruz. Napasapo si Marco. Nang mabasa niya. Petsa, Setyembre 23. 11:45 US diagnosis, spontaneous incomplete abortion dahil sa illegal na diet pills. Iano procedure. Emergency ENT performed. Setyembre 23. Ang pagbagsak ni Bianca sa aking opisina ay nangyari Setyembre 25. 2 araw pagkatapos. Napuno ang screen ng mga komento. Nagsinungaling siya. Patay na ang sanggol. Inosente si Ricardo. Sinira ng babaeng ito ang isang pamilya para sa pera. Nag-scroll si Marco. Nag-explode ang Instagram. Viral sa TikTok. Mga Reddit thread. Ang buong internet ay bumaling laban sa kanila magdamag, ibinato ni Marco ang kanyang telepono. Tumama sa pader. Gumalaw si Bianca. Marco, anong problema? Bumangon ka, pabulong na sabi niya. Ngayon, isinaksak niya ang kanyang ipad sa mukha ni Bianca. Ang medical record. Ipaliwanag mo kung bakit sinasabi dito na nalaglag ang bata Setyembre 23. 2 araw bago ka bumagsak. Namutla si Bianca. Pek yan. Ang ama mo. Huwag kang magsinungaling. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Nagdial, speakerphone. Sumagot si A. Reyes ng Philippine Heart Center. Ginoong Ricardo. Ang medical record online. Setyembre 23. Totoo ba? Nag-pause si A. Reyes. Ginoong Ricardo, hindi ko po pwedeng talakayin. Totoo ba? Mahina. Opo. Ninakaw po ng isang nurse na tinanggal, ngunit totoo. Patawad po sa breach. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tinitigan si Bianca. Umiiyak na siya. Totoong luha sa pagkakataong ito.
Marco, kaya kong ipaliwanag. Nalaglag ang bata 2 araw bago, dahan-dahang sabi ni Marco. Dahil sa illegal na diet pills. Tapos pineke mo ang pagbagsak. Natakot ako, sigaw ni Bianca. Sabi mo, kung hindi ako makapagbibigay ng tagapagmana, kaya nagsinungaling ako. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga balikat. Ipinadala mo ang aking ama sa kulungan ng 2 taon para sa isang sanggol na wala naman na. Nakita ko ang pagkakataon. Galit si Ricardo sa pera. Nagpanik ako. Ibinagsak ko ang sarili ko sa hagdanan. Naisip ko na malaya na tayo. Magkakaroon tayo ng lahat. Binitawan ni Marco si Bianca. Parang lason. Nadapa pa atras. Sinira ko ang aking ama, bulong niya. Tumestigo ako laban sa kanya. Lahat para sa isang sanggol na wala naman na noong bumagsak ka. Hindi ko kasalanan. Ang mga pills. Tumahimik ka. Ginagamit mo ang aking kalungkutan. Sabihin mo na peke ang record. Sa anong pera, mapait na tumawa si Marco. Ini-freeze lahat ni ama. At ngayon, alam na ng mundo na isa kang sinungaling. Na ako ay isang tanga. Sinira mo siya dahil sa gusto mo ang kanyang pera. Ang maskara ni Bianca ay nabasag, inihayag ang kapangitan sa likod. Huwag kang magkunwari na ito ay tungkol sa katarungan. Gusto mo ang Verd Industries. Binigyan lang kita ng dahilan. Tinitigan ni Marco si Bianca. Talagang nakita niya ito sa unang pagkakataon. Hindi isang magandang asawa. Hindi isang nagdadalamhating ina. Kundi isang malamig, mapanlinlang na estranghero na naglaro sa kanya mula pa simula. Tumayo si Bianca. Nakataas ang kanyang baba. Sinira mo siya dahil ikaw ay sakim, Marco, sabi niya na may paghamak. Huwag mo akong sisihin sa iyong kahinaan. Ang mga salita ay nakabitin. Parang lason. Sa labas, bumagsak ang mga pintuan ng sasakyan. Naglakad si Marco patungo sa bintana. 3 news vans ang nakaparada sa labas ng gate. Mga reporter na nagsiset up ng kamera. Nag-buzz ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Ang katotohanan ay laging lumilitaw. Ang tarangkahan ng mansyon sa Bel Air Village ay bumukas ng 3:00 ng hapon. Lumabas ako mula sa Bentley ni Atty. David Lim. May kasama akong 2 pulis at isang court official na may dalang mga dokumento. Sa likod nila, isang moving truck ang naghihintay. Lumabas si Marco sa pintuan. Paa walang sapin. Gusot ang kanyang shirt. Pula ang kanyang mga mata mula sa magdamag na walang tulog. Ano ito? Sigaw ni Marco. Property deed 4,729, basahin ng official. Narehistro sa nag-iisang pagmamay-ari ni Ricardo. Premarital asset. Ipinagkaloob ang agarang pagpapaalis. Bumukas ang bibig ni Marco. Pero ako ang inyong anak. Ito ang aming tahanan. Ang aking tinig ay matalim parang yelo. Ito ang aking bahay. Isa kang panauhin na nagtagal at nagsimulang magnakaw. Biglang lumabas si Bianca. Nakarobe. Hindi niyo ito magagawa. Nilingon ko siya. Hindi ka isang binibini, Bianca. Isa ka lang parasito na kumapit sa maling pinagmulan. Tumango ako sa mga pulis. Alisin lamang ang kanilang personal na gamit, damit at toiletries. Lahat ng binili gamit ang pondo ng kumpanya ay may iwan. Ang mga damit ko. Ang mga bag ko, sigaw ni Bianca. Binayaran gamit ang ninakaw na pera, putol ko. Isang itim na gilri ang huminto. Lumabas si Sofia. Naka-navy pantsuit. Nakatago ang kanyang mga mata sa likod ng sunglasses. Nagliwanag ang mukha ni Marco sa pag-asa. Sofia, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa kanila na kalokohan ito. Lumakad si Sofia sa tabi ni Marco nang walang pagkilala. Lumapit sa akin. Pumitik ang takong ng kanyang sapatos. Ama, kontrolado ang boses ni Sofia. Pakiusap, anak pa rin naman siya. Hindi ba natin ito maaaring ayusin ng pribado? Humigpit ang aking panga. Huwag kang makialam, Sofia. Ibaba ni Sofia ang kanyang ulo. Naiintindihan ko po na galit kayo pero pamilya siya. Ito ay sisira sa kanya. Sinira niya ang kanyang sarili. Bumaling si Sofia kay Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagsisisi. Patawad, kapatid. Sinubukan ko.
Ngunit pinili mo si Bianca kaysa kay ama. Pinili mo ang kasinungalingan. Hindi ako makakatulong sa isang taong nagtaksil sa kanyang ama. Naglakad siya patungo sa kanyang yezri nang hindi lumilingon. 30 minuto ang lumipas. Nakatayo sina Marco at Bianca sa labas ng gate. 3 maleta. 2 duffel bag, lahat ng maipagmalaki nilang binili nila. Sumara ang gate na may elektronikong pagtatapos. Nagfilm ang mga kapitbahay gamit ang kanilang telepono. Pagsapit ng gabi, ipapalabas ito ng bawat istasyon ng balita sa Maynila. 3 araw pagkatapos, Eurotel. Kwarto numero 2. Amoy amag at pagkatalo. Ang air conditioner ay umuugong. Naglalabas ng maligamam na hangin. Kupas na bedspread. Lupaypay na carpet. Tumutulo ang gripo, umupo si Marco sa lumulubog na kutson. Binibilang ang pera sa pangatlong pagkakataon. 9,000. Iyon na lang. Lumabas si Bianca mula sa banyo. Ang mamahaling buhok niya ngayon ay lupaypay. Hindi ako makakatira ng ganito. 70 degrees. Walang shower pressure. Mga ipis, Marco. Kung gayon, umalis ka, patag na sabi ni Marco. Sa anong pera? Frozen din ang mga account ko. Naging tanga ka sa maraming bagay. Namula ang mukha ni Bianca. Huwag mo akong sisihin. Gusto mo ang kumpanya ng ama mo. Tinulungan lang kita. Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Tinulungan? Nagsinungaling ka tungkol sa aming anak. Masyado kang mahina para kunin ang gusto mo. Nagpumigla si Bianca. Kaya kinuha ko para sayo. Katahimikan. Maliban sa tumutulong gripo. Bumagsak si Marco sa kama. Naka-facepalm. Nawala ang lahat. Kumpanya. Mansyon. Ama. Kapatid. Dignidad. Inabot niya ang kanyang telepono. Tinawagan si Sofia. 4 na ring. Sinagot niya. Ano ang gusto mo, Marco? Sofia, pakiusap. Basag ang boses niya. Kapatid mo ako. Kausapin mo lang si ama. Sabihin mo sa kanya na nagsisisi ako. Gagawin ko ang anumang bagay. Magtrabaho ako sa minimum wage. Manirahan sa isang studio, pakiusap. Katahimikan. Ginawa mo ang iyong pagpili, Marco, mahinang sabi ni Sofia. Pinili mo si Bianca kaysa kay ama. Pera kaysa sa pamilya. Ipinadala mo ang ating ama sa kulungan para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko alam ang tungkol sa miscarriage. Pero alam mong inosente siya, Marco, putol ni Sofia. Sa kaibuturan ng iyong puso. At hindi ka nagmalasakit dahil ito ay maginhawa. Pero kapatid kita. Kapatid mo ako, pagwawasto ni Sofia. Hindi na ngayon. Patay ang linya. Tinitigan ni Marco ang kanyang madilim na screen ng telepono. Umupo si Bianca sa sulok. Nakatuhod sa kanyang dibdib. Umaagos ang maskara. Hindi sila nagsalita. Hindi nila inalo ang isa't isa. Namuhay lang sila sa magkahiwalay na mundo ng pagdurusa. Sa labas, isang sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa malayo. Lumalapit. Pagkatapos ay kumupas. Sa kanilang dalawa, tunog ito ng kampana ng libing na papalapit. Kung naririnig pa niyo ako hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng isa sa mga komento sa ibaba. Ito ay magsisilbing paalala na mayroon akong mga kasama sa aking paglalakbay. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi, upang masaksihan ang paghahatid ng hustisya at ang mga aral tungkol sa pasasalamat, pagmamahal at pagpapakasakit. Ang boardroom sa ika-negatibo 40 palapag ng Caldwell Plaza ay tahimik. Ang uri ng katahimikan bago ang mga pagbitay. Umupo ako sa ulo ng marble na mesa. 8 board members ang nanonood. Sa likod ko nakatayo si Atty. David Lim, handa na ang kanyang laptop. 9:00 ng umaga. Isang linggo matapos ang pagpapaalis. Pinindot ko ang isang buton. Ipinakita ng wall screen ang isang bumabagsak na pulang linya. Sa panahon ng panunungkulan ni Marco Ricardo, sinimulan ko, bumaba ang net profits ng 40%. Tumaas ang utang ng 200%. Ngunit ang pinakakawili-wili, nag-click si Atty. Lim, lumabas ang mga bank transfers. Shell companies. Pera na dumadaloy sa mga bitak.
85 milyong peso sa Lux Consulting Deray. Interior design daw. Ang aking mga mata ay tumawid sa silid. Anong interior design ang nagkakahalaga ng 85 milyong pesos? Sino ang may-ari ng Lux Consulting? Tanong ni Don Emilio Santos, ang founding board member. Bianca Cruz, sagot ni Atty. Lim, asawa ni Marco. Inkorporada 3 araw matapos ang pagkakakulong ni Mang Ricardo. Nagkagulo ang mga bulungan. Sumabog ang mga pintuan. Dumating si Marco. Gusot ang kanyang jeans. Gusot ang kanyang shirt. Walang kurbata. Walang suklay ang buhok. Dalisay ang mga mata. Ako pa rin ang legal na sigaw ni Marco. Ang meeting na ito ay invalid. Hindi ako humarap. Wala kang anumang bagay, Marco. Magnanakaw ka lang. Business diversification yan. Hindi niyo naiintindihan. Embezzlement yan, putol ni Atty. Lim, federal crime. Aggravated dahil sa iyong posisyon. Dahan-dahan akong tumayo. Bilang may hawak ng 70% voting shares, gumawa ako ng mosyon para tanggalin si Marco Ricardo. Bilang CA na may dishonorable discharge. Namutla si Marco. 70%. Kailangan mo ng minimum na 51%. Hindi mo ako maaaring tanggalin mag-isa. Tama, sabi ko. Kailangan ko ng 51%. Mayroon akong 70. Pero gawin nating unanimous ito. Tiningnan ko ang pintuan. Attorney Lim, imbitahin mo ang aming huling board member. Bumukas ang mga pintuan. Lumakad si Sofia. Puting suit. Mahigpit na bun ang buhok. Leader portfolio. Ang kanyang takong ay pumitik ng may sukat na pagkapresiso. Ang mukha ni Marco ay nagbago. Galit. Kalituhan. Pagkatapos pag-asa. Sofia, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa kanila na kalokohan ito. Lumakad si Sofia sa tabi niya. Parang muebles. Kinuha niya ang kanyang upuan sa mesa. Namatay ang ngiti ni Marco. Sofia. Mga ginang at ginoo, inanunsyo ko. Ipinakikilala ko si Sofia Ricardo, may hawak ng 30% ng mga shares ng Verde Industries, minana mula sa pribadong trust ni Elizabeth Ricardo. Napadapa si Marco. Si Eden ni Mama. Akala ko na-dissolve na sila. Mali ang akala mo, Marco, malamig na sabi ni Sofia. Iniwan ni Mama ang lahat sa akin at kaya na may tagubilin na ikaw ay magmamana lamang kapag napatunayan mong may etikal na pamumuno. Kumuha siya ng isang makapal na file. Sa loob ng 2 taon, dinokumento ko ang iyong mga aktibidad. Bawat transaksyon, bawat peking invoice, bawat kasinungalingan. Hinawakan ni Marco ang isang upuan para sa suporta. Ikaw. Tinulungan mo si Ama sa lahat ng ito. Nung bumisita ka sa kulungan, nung nagkunwari kang tinalikuran mo siya. Basag ang boses ni Sofia. Nagkunwari akong kakampi mo, Marco. Tumayo ako sa visitation room na yon at tinawag ang ating ama na hindi matatag. Dumalo ako sa iyong mga hapunan. Pinakinggan ko ang iyong mga plano. At nagtipon ako ng ebidensya. Bawat email na ipinadala mo sa akin, bawat dokumento na ipinakiusap mong i-file ko, lahat. Nadapa pa atras si Marco. Tinataksil mo ako. Ang sarili mong kapatid. Iniligtas ko ang ating ama. Tumayo si Sofia. Ibinagsak ang mesa. Ipinadala mo ang isang inosenteng tao sa kulungan. Ikaw ang nanirahan sa kanyang bahay. Sinira mo ang kanyang reputasyon. Para saan? Kasakiman. Namuo ang luha. Ngunit nanatili ang kanyang boses na malakas. Mayroon kang lahat. Ginawa ka sana ni Ama na ni sa huli. Ngunit hindi ka makapaghintay. Kumuha siya ng mga papeles. Mga suhol kay Judge Reyes. Mga bayad sa security technician. Shell companies. Money laundering. Mayroon ako ng lahat. Tumingin sa paligid si Marco. Diskustong mukha ng mga board member. Satisfaksyon ni Attorney Lim, ang aking malamig na tingin. Nakita niya si Sofia. Kapatid mo ako. Kapatid kita, basag ang boses ni Sofia. Ang taong iyon ay wala na. Umupo siya. Nagpakalma.
Bumoto ako ng upang tanggalin si Marco Ricardo at ipagpatuloy ang prosekusyon kriminal. Tumango ako. Lahat ng pumapabor. 8 kamay ang tumaas. Ako. Nakatayo si Marco parang estatwa. Unanimous. Security, mahina kong sabi. Lumapit si Manong Ben, hindi, bulong ni Marco. Sofia, pakiusap. Binaling ni Sofia ang kanyang upuan patungo sa bintana. Hindi gumalaw. Hindi lumingon. Nakaupo lang. Nakaharap sa skyline. Sofia, pakiusap. Mas mahigpit na hinila ni Manong Ben ang huling nakita ni Marco, ako sa mesa, parang isang nabawing hari. Ang mga board member na nag-uusap ng mga susunod na hakbang. Si Attorney Lim na isinasara ang kanyang laptop. At si Sofia, nakaharap sa bintana, nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit hindi nabasag ang kanyang tindig. Sumara ang pinto. Kumalik ang kandado. Nawala kay Marco ang huling taong maaaring nagligtas sa kanya. 3 buwan matapos gumuho ang boardroom, ang Quezon City Hall of Justice ay maingay sa mga reporter at manonood. Umupo ako sa harap na hilera. Kulay abong suit. Tuwid ang likod. Sa tabi ko, si Sofia. Nakasuot ng simpleng itim na damit. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng bahagya sa akin. Sa bench ng nasasakdal, si Marco. Lupaypay. Naka-orange na jumpsuit. Nakaposas ang pulso. Si Bianca. Nakaupo 2 upuan ng layo. Ang kanyang mukha ay husto. Hindi na sila nagkatinginan. Pumasok si Judge Reyes. Tumayo ang silid. Ginoong Marco Ricardo. Sinimulan ng hukom. Ang kanyang boses ay tumagos sa katahimikan. Natagpuan kang guilty sa embezzlement, wire fraud, bribery, at conspiracy to commit perjury. Hinahatulan ka ng korte ng 15 taon sa New Bilibid Prison nang walang eligibility para sa maagang parol. Bumagsak ang ulo ni Marco. Ginang Bianca Cruz, nagpatuloy ang hukom, nakipagtulungan ka sa prosekusyon, ngunit ang iyong papel sa pag-frame ng isang inosenteng tao ay hindi maaaring baliwalain. Hinahatulan ka ng korte ng 12 taon sa bilangguan ng estado. Tinitigan ni Bianca ang kanyang mga kamay. Hindi ako gumalaw nang ilabas sila ng mga bailiff. Lumingon si Marco isang beses. Ang kanyang mga mata ay nakita ang akin. Ang aking tingin ay yelo. Sa labas ng courthouse, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Pilipinas, huminto ako sa mga batong hagdanan. Bumaling si Sofia sa akin. May luha ang kanyang mga mata. Ama, bulong niya. Tapos na. Hinila ko siya sa aking mga bisig. At umiyak ako. Malalim. Nanginginig na hikbi. Mula sa 2 taon ng katahimikan. 2 taon ng pagtataksil. 2 taon ng lihim na sakripisyo ng aking anak na babae. Isinakripisyo mo ang lahat, anak ko, sabi ko nang may pagkautal. 2 taon kang nagkunwaring kinasusuklaman ako. Niyakap ako ni Sofia ng mas mahigpit. Hindi ko siya hahayaang manalo, ama. Ikaw lang ang pamilya ko. Ikaw lang ang natitira sa akin, sabi ko nang may hirap. Ang nag-iisang nanatili. Huminahon siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. At ikaw ang akin. Iyan lang ang mahalaga ngayon. Sa likod namin, nakatayo ng tahimik si Atty. David Lim at Atty. Elena Sanchez. Sagrado ang sandaling ito, 1 taon ang lumipas. Umupo ako sa tapat ni Marco sa visitation room ng New Bilibid Prison. Husto ang mukha ni Marco. Kupas ang kanyang uniforme sa bilangguan. Ama, mahinang sabi ni Marco. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Nag-slide ako ng isang Manila envelope sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga salita, Transfer of Ownership, Verde Industries. Sofia Elena Ricardo, 100% shareholder and Chief Executive Officer. Ibinibigay mo ang lahat sa kanya. Basag ang boses ni Marco. Nagawa ko na, patag kong sabi. 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa kanya na ngayon. Nag-angat ng tingin si Marco. Desperado. At ako. Lumapit ako. Hindi ka na anak ko, Marco. Hindi sa legal, emosyonal o pinansyal. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa pamilya. Pinili mo siya kaysa sa akin. Tumayo ako. Ama, huwag.
Basag ang boses ni Marco. Huminto ako. Tinalikuran ko ang aking anak. Sa isang sandali, nanginginig ang silid. Pagkatapos ay lumabas ako. Ang pintuan ng bakal ay kumalansing ng magsara sa likod ko. Sa labas, ang araw ng malolos, Bulacan ay nagningning sa patag na abot-tanaw. Naglakad ako patungo sa itim na sedan. Nakasandal si Sofia sa sasakyan. Nakakrus ang mga braso. Isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Paano? Malumanay niyang tanong. Tapos na, sabi ko. Tumango siya. Mabuti. Tiningnan ko siya. Anak ko. Kasama ko. Ang tanging tunay kong pamilya. Handa ka na bang pamunuan ng isang imperyo? Ngumiti si Sofia. 6 na buwan ko na itong pinapatakbo, ama. Tumawa ako. Isang tunay na tawa. Ang una sa maraming taon. Habang umaalis ang kotse mula sa bilangguan, sumulyap ako sa side mirror. Ang mga kulay abong pader ay lumiliit. Pagkatapos ay nawala. Sa aking buhay, natutunan ko ang aral na ang pagmamahal ng magulang ay hindi lisensya upang samantalahin. Ang pagpapahinuhod ay may hangganan. Kailangan nating turuan ang ating mga anak na may pananagutan ang bawat desisyon at ang kontrol sa ngalan ng pag-ibig ay maaaring magwasak ng pamilya. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon upang mapanatili ang isang tahanan. Para sa mga anak, ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad ay hindi dapat kalimutan. Ang kasakiman ay maaaring magwasak ng lahat ng pinakamaganda. Walang sinuman ang may karapatang ituring ang pagmamahal ng magulang bilang isang bagay na tiyak. Ang pagiging matanda ay nangangahulugang pagtanggap sa iyong mga pagkakamali at pagpapahalaga sa mga taong nagtayo ng lahat para sa iyo. Sa mundong ito, kung saan ang tukso ay malakas at ang pagpapakitang gilas ay tila normal, mahalaga na malaman kung kailan manahimik at kailan kumilos. Ang aking pananahimik sa kulungan ay naging mitsa ng aking pagbangon. Ang aking pagganti ay hindi para sa puot, kundi para sa katarungan at bilang paggising sa mga tulad ni Marco. Minsan, ang masakit na katotohanan na ibinigay ng matatag ay ang tanging paraan upang magising ang kaluluwa mula sa kasakiman nito. Piliin niyo ang inyong pamilya ng may katalinuhan. Piliin ang karakter bago ang kaginhawaan. Piliin ang katapatan bago ang kasakiman. Ang karma ay totoo, at sa huli, ang pagmamahal na may respeto ang tanging nagpapanatili sa ating mga tahanan. Ang kwento ni Mang Ricardo ay nagtatapos dito. Ano ang iniisip niyo sa mga desisyon ni Mang Ricardo? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpamuni-muni o nagpaantig sa inyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan niyong madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi niyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na ang magiging boses ng katotohanan.